Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1861 hanggang 1870. Lumipas ang kalahating araw, at ang paligsahan ng Sagradong Lawa ay malapit nang pumasok sa pinakakompetensyang yugto. Halos 40 kalahok mula sa lahat ng mga pangunahing pamilya sa Nunto City ang sumali sa paligsahan, at ang partido ni Severin ay umabot sa 11 Level 9 Royal Saint. Iba pang mga kilalang pamilya tulad ng mga Liscolt at Gars 4 o 5 Level 9 Royal Saint bawat isa, habang ang natitirang mga kalaban ay kumakatawan sa mas mahihinang paksayon gaya ng mansyon ng alkalde at iba pang pangalawang antas na pamilya. Matapos ang kalahating araw ng pakikipaglaban, 16 na kalahok ang matagumpay na nakakuha ng kanilang pagsulong. Kapansin-pansin, 8 sa 11 miyembro ni Severin ang matagumpay na umunlad. Sina Dayan, Sheila, at Sofia lang ang nabigong umabant, dahil kakapasok pa lang nila ng Level 9 Royal Saint. Ang kanilang bahagyang mahinang yugto ay sa makatuwid ay medyo hindi mabuti para sa kanila laban sa mga kalaban ng parehong antas. Gayunpaman, ang kanilang magiting na pagsisikap ay nagresulta sa isang malapit na paligsahan, at nanalo sana sila kung ang swerte ay nasa kanilang panig. Ang balita tungkol sa mga kahanga-hangang tagumpay na ginawa ng grupo ni Severin ay mabilis na kumalat sa buong Nunto City, na ikinagulat ng marami na hindi inaasahan na ang pangalawang antas ng pamilya tulad ng Chortos ay magkakaroon ng Level 9 Royal Saint. Ang mga haka-haka tungkol sa biglaang swerte at lakas ng pamilya ay dumami, at ang ilan ay nagsimulang makipag-usap kay Rory bago matapos ang mga laban sa unang araw. Pagkatapos ay inihayag ni Kiyo ang pagsisimula ng ikalawang round, kung saan 16 na kakompetensya ang maglalaban-laban para sa nangungunang 10 pwesto. Sinamantala ni Severin ang pagkakataon na mamahaji ng mga table task kay Woolrich at sa kanyang grupo bilang paghahanda sa mas matinding laban sa hinaharap. Nangako ang ikalawang round na mas matindi, dahil ang pinakamalakas na kalahok lamang ang nakausad. Ang kanilang natatanging layunin ay upang makakuha ng isang nangungunang 10 ranggo at ang hinahangad na pagkakataon na makapasok sa Sagradong Lawa. Ang pagpasok sa Supreme Saint ang pangunahing layunin, at ang Sagradong Lawa ang tanging posibleng ruta na magagamit ng isa upang makamit iyon. Ang mga nabigo ay kailangang maghintay ng 20 taon bago makakuha ng isa pang pagbaril dito. Ang isang Royal Saint ay maaaring mabuhay ng 1,000 taon, ngunit walang garantiya na ang isa ay palaging magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa Sagradong Lawa. Natapos ang unang laban na parehong bagbog at duguan ang mga kalahok, na nauwi sa tuluyang pagtanggal ng alkalde sa arena dahil sa kanilang matinding pinsala at pagod. Ang anunsyo ni Kiyo sa susunod na laban ay nakakuha ng atensyon ng mga manunood. Itatampok sa susunod na round sina Severin at Thorold. Huminga ang mga tao, dahil ang laban sa pagitan nina Severin at Thorold ay pumukaw lamang ng maraming haka-haka at pag-asa. Magkakaharap na sila ngayon sa wakas. Sa tingin mo ba matatalo ni Severin si Thorold? Mayroon akong pagdududa. Si Thorold ay isang panloob na disipulo ng Dayform Sect, at mayroon siyang Thunderbolt Constitution. Ang kanyang mga diskarte sa pakikipaglaban na nakabatay sa kidlat ay kakilakilabot, at ang pagharap sa kanya sa gayong maagang yugto ng ikalawang round ay maaaring maging napakahirap para kay Severin. Nakakahiya. Walang kamalay-malay ang mga manunood sa totoong alitan na umiiral sa pagitan nina Severin at Thorold, ngunit nagsimula na silang magpahayag ng pakikiramay sa mahirap na sitwasyon ni Severin. Sa kanilang pananaw, todo-todo si Thorold kay Severin matapos na patayin ng huli ang isa sa mga elder ni Gars sa nakaraang round. Si Ferland mula sa Grundy Uno Sect sa una ay optimistiko tungkol kay Severin, ngunit ang optimismong iyon ay napurol ng husto matapos malaman na ang kalaban ni Severin ay si Thorold. Kahit na kinilala niya ang lakas ni Severin mula sa nakaraang labanan laban kay Janek, alam ni Ferland na ibang kalaban si Thorold. Bilang isang elder ng Grundy Uno Sect, alam ni Ferland ang reputasayon ni Thorold sa loob ng Dayform Sect. Ito ay isang kahihiyan para sa isang maliwanag na usbong na mapupuksa sa usbong. Naisip ni Ferland ang kanyang sarili at nagpasya na iligtas si Severin kapag natapos na ang labanan. Kasabay nito, naging balisa si Rory nang matuklasan ang kalaban ni Severin at hindi na siya naging mapagmataas tulad ng dati nang siya ay nasiyahan sa lahat ng mga papuri.
Bakas sa mukha niya ang pag-aalala at pagkabalisa habang siya ay bumulalas. Nakatakdang mapahamak tayo. Dito na ba mauubos ang swerte ng pamilya ko? Walang iba kundi si Thorold ang kinalaban ni Severin, na kilala bilang ang pinakapambihirang kababalaghan sa Nonto City. 3 salik ang nakasalansan sa pabor ni Thorold sa kanyang Thunderbolt Constitution, sa kanyang katayuan bilang isang panloob na disipulo ng Dayform Sect, at sa kanyang nakaraang nagawa ng pagpatay sa isang Level 1 Royal Saint. Anuman sa mga salik na iyon ay gagawing isang kahangahangang tao ang isang normal na tao, kaya't ang 3 sa mga iyon ay sabay-sabay na inilagay si Thorold sa kategoryang higit pa sa mga ordinaryong kababalaghan. Naunawaan ni Rory ang awayan sa pagitan nina Thorold at Severin. Ang pagtanggi ni Severin sa kahilingan ng Gar at ang kasunod na pag-atake sa mga matatandang Gars ay nagpalaki ng tensyon. Lalong lalakas ang galit sa kanilang sagupaan, at nag-alala si Rory para sa kaligtasan ni Severin. Pagkatapos ng lahat, ang mga pagsisikap ni Severin ang humantong sa kanila hanggang sa paligsahan. Pinunasan ni Rory ang pawis sa noo at nag-propose kay Severin. Marahil maaari mong aminin ang pagkatalo sa pagkakataong ito. Umiling si Severin bilang tugon sa malungkot na pakiusap ni Rory. Ngumiti siya ng mahina bago umakyat sa ere at lumapag sa arena. Tumayo rin si Thorold mula sa waiting area at lumapag sa tapat ni Severin. Nang ang parehong mga kalahok ay handa na para sa labanan, idineklara ni Kyo. Magsimula na ang laban. Naging solemn na ang kapaligiran sa isang iglap. Tahimik na nakatayo si Severin sa singsing habang ang mga mata ay nakatitig kay Thorold. Sa kabilang banda, gumanti rin si Thorold sa parehong paraan. Gayunpaman, ang kanyang matalim na titig ay napuno ng isang pagpatay na layunin. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng taong tatanggi sa kanyang imbitasyon at sasaktan pa ang kanyang mga tauhan. Ang mga kadahilanang iyon, kasama ang pagkamatay ni Janek sa mga kamay ni Severin, ay nag-iwan kay Thorold ng isang pagpipilian lamang. Napatayin si Severin. Pinandilatan ni Thorold si Severin. Para ka ng patay matapos mong patayin ang isa sa mga tauhan ng pamilya ko. Pagkatapos ay dumiretso si Thorold para pumatay. Kasabay ng pagtataas ng kanyang kamay, nagsimulang kumislap ang kidlat sa paligid niya habang isang napakalaking dragon na parang kulog ang nagsimulang magpakita sa itaas ng arena. Ang target ng dragon ay walang iba kundi si Severin. Hindi nawalan ng pag-asa, buong kumpiyansang sumagot si Severin. Tingnan natin ang tungkol dyan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang espada at humakbang pasulong para maghatid ng slash. Ang espiritual na enerhiya mula sa espada ay bumangga sa Thunderbolt Dragon ni Thorold, na lumikha ng isang malakas na epekto sa lupa. Naramdaman ni Thorold na si Severin ay nasa antas ni Jangar sa mga tuntunin ng lakas, kaya't si Thorold ay maaaring itulak na bunutin ang kanyang trump card. Nagpakita si Severin ng pahiwatig ng pagkagulat sa kagalingan ni Thorold sa kabila ng kaninang katahimikan na ipinakita niya. Ang unang alon ng pag-atake ay naglalayong suriin ang kani-kanilang mga lakas, at sa sandaling ito ay natapos, ang parehong mga lalaki ay nanatili sa kanilang mga unang lokasyon habang pinagmamasdan ang kanilang kalaban. Lalong tumindi ang aura ni Thorold, at ang bulubunduking pressure ay tila medyo natitiis ng mga manunood. Bilang tugon, pinakawalan ni Severin ang kanyang buong lakas, na lumikha ng isang malakas na shockwave na umalangaw-ngaw sa kanilang paligid. Ang salpukan ng mga aura ay nagdulot ng isang unos sa hangin. Ang mapang-api na pressure na nagmumula sa arena ay tumagos sa buong arena, na nagdulot ng mga hingal na sorpresa mula sa hindi mabilang na mga manunood sa venue. Gasp! Ang aura lang ng dalawang ito ay sapat na para magdulot ng takot sa akin. Ito ba ang tunay na lakas ng isang henyo? Kahit na level 9 Royal Saints lang sila, parang mas mataas sila sa marami sa atin. Sino ang lalabas na mananalo? Si Thorold ba? O si Severin? Pinaikit ni Thorold ang kanyang mga mata matapos maramdaman ang kapangyarihan ni Severin. Isang kislap ng pagpatay na layunin ang lumitaw mula sa kanyang mga mag-aaral. Dito ba nanggagaling ang tiwala mo? Ang mga alon na ginawa ng pagkamit ni Severin ay nakakuha ng atensyon ni Thorold. Iniwan ni Thorold ang Gars upang sumali sa Dayform Sect, kung saan siya ay tinanggap muna bilang isang panlabas na disipulo. Pagkatapos ay tumas siya sa mga hanay,
humarap sa hindi mabilang na mga paghihirap at panganib upang maging isang level 9 Royal Saint. Sa kalaunan ay naging isang inner disciple siya. Ang kanyang lakas ay naglagay sa kanya sa mga nangungunang iilan sa kabuuan ng Nunto City. Bilang isang level 9 Royal Saint na kayang talunin ang isang kakalusot pa lang sa level 1 Supreme Saint, hindi niya pinapansin ang mga ordinaryong kalaban. Nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng level 9 Royal Saint, at tanging ang mga may pambihirang talento at matibay na pundasyon ang maaaring makuha ang mata ni Thorold. Noong una, naniniwala siya na tanging si Jangar ng Pure Void Sect ang maaaring magkasya sa pamantayang iyon. Gayunpaman, binago ng presensya ni Severin ang pananaw. Determinado na makakuha ng pwesto sa paligsahan sa sagradong lawa. Itinuring ni Thorold si Severin na isang malaking kalaban na maaaring hindi mapigil ni Jangar. Pinuno siya ng galit matapos maalala ang kahihiyan noong nakaraang araw, kung saan tinanggihan ni Severin ang kanyang imbitasyon, nasugatan ang isa sa mga lalaki, at sinampal siya sa mukha. Gayunpaman, ang puot sa pagitan nila ay hindi tumpak na inilarawan bilang malalim, at dapat na ituring ni Thorold ang kanilang laban bilang isang paligsahan lamang at wala ng iba pa. Gayunpaman, ang mabilis na pagpatay ni Severin kay Janek ay nagpalalim sa alitan, dahil ito ay katumbas ng kahihiyan sa publiko sa mga guards. Matapos huminga ng malalim, ngini siya ni Thorold si Severin at nagpahayag. Ang iyong buhay ay nagtatapos ngayon. Casual niyang itinuro ang kamay kay Severin, at sa isang iglap ay nagbago ang kapaligiran. Nagbago ang langit, at isang nakakatakot na puwersa ang nagsama-sama sa itaas ng arena. Isang ilusyonaryong kamay ang kumalusko sa kidlat habang ito ay bumagsak patungo kay Severin sa hindi kapani-paniwalang bilis. Si Severin ay nanatiling hindi mapakali at mahinahong tumugon. Tingnan natin, subukan mo. Sa isang mabilis na galaw, itinaas ni Severin ang espada sa kanyang kamay. Ang sandata ay kumikinang ng maliwanag tulad ng isang nagniningning na araw na nagpaligo sa buong arena sa liwanag. Isang 10 talampakan ang haba na sinag na punong-puno ng nakamamatay na hangarin sa hangin, na naglalayong durugan ang lahat ng nasa daan nito. Ang espada ay nagbunga ng isang tumatagos na parang hangin na tili habang ito ay bumangga sa palad. Isang matunog na putok ang narinig, at ang nagresultang shockwave ay lumundag sa kalangitan habang binutis nito ang mga ulap sa taas na ilang libong metro sa itaas nila. Sa kanilang mga pag-atake na nagpapawalang bisa sa isa't isa, sina Severin at Thorold ay nagsimulang makipag-ugnayan sa isa't isa muli. Ang banggaan ng kanilang lumalakas na espiritual na enerhiya ay lumikha ng marahas na airwave sa arena. Isang panunuya ang bumungad sa mukha ni Thorold at mas lumakas ang kanyang nakamamatay na ekspresyon. Iniabot niya ang kanyang kanang kamay patungo sa himpapawid, na nag-isip ng hindi mabilang na mga thunderbolt na nag-convert sa isang mid-air thunderbolt vortex. Ang biglaang paglitaw ng puyo ng tubig na iyon ay nagdulot ng panginginig sa mga tinak ng mga nanunood. Sa lugar ng paghihintay ng Listholtz, agad na nakilala ni Jangar ang puyo ng tubig at mataimtim na nagsalita. Ito ang Desolated Thundercloud. Ang Desolated Thundercloud ay isang pamamaraan na ginawa ni Thorold sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga diskarte sa pakikipaglaban sa Sun Grade ng Gars kasama ang pagsasanay sa kidlat na katangian ng Dayform Sect. Ito ay partikular na iniayon sa kanyang Thunderbolt Constitution. Sa pagbitay, maaari nitong ibahin ang hangin sa isang pool ng kidlat, na nagpapakawala ng iba't ibang anyo ng mga Thunderbolt na nagsilbing isang kahangahangang nakakasakit na sandata. Dahil si Thorold ay nagtataglay ng bihirang Thunderbolt Constitution, nasiyahan siya sa mga makabuluhang pakinabang sa mga kasanayan sa katangian ng kidlat at mga diskarte sa pakikipaglaban. Isa sa 10,000 tao lamang sa loob ng Blue Realm ang maaaring magkaroon ng ganoong konstitusyon, at ang mga nagtataglay ng mga natatanging variant ng Thunderbolt Constitution ay partikular na kilala sa kanilang mga kakayahan sa OpenSiba. Maaari silang banggitin sa parehong hininga tulad ng mga taong nakatuon sa espada. Nang makitang pinakawalan ni Thorold ang Desolated Thundercloud, naaawa si Jangar na sumulyap sa direksyon ni Severin. Nakakahiya na matatalo ang kalaban ni Thorold. Hinasa ni Thorold ang combat technique na ito para karibal kahit Sun Grade Advanced Techniques, at ang kanyang likas na kakayahan ay magiging lubhang mapanghamong malumpasan.
Kahit na sina Jangar at Thorold ay mula sa iba't ibang mga sekta, sila ay pantay na kinatatakutan at iginagalang bilang mga kilalang prodigy. Gayunpaman, maging ang huli ay kinilig nang makita ang lakas ni Thorold. Tulad ng nakita niya, bagaman ang lakas ni Severin ay higit sa maraming tao, ito ay may limitasyon pa rin. Ang pinakamaraming makakamit ni Severin ay ang pagkapanalo laban sa isang ordinaryong level 9 Royal Saint. Mahaba pa ang lalakbayin bago makarating si Severin sa antas ni Thorold. Na ginamit ni Thorold ang kanyang espesyal na pamamaraan ay isang senyales na hindi man lang niya bibigyan ng pagkakataon si Severin na huminga. Pagkatapos ipatawag ang Thunderbolt Vortex, ang katawan ni Thorold ay kumaluskos na may nakikitang electric sparks, halos parang isang uri ng sinaunang Thunder God. Isang invincible aura ang lumabas mula kay Thorold at tinakpan ang kalangitan sa itaas ng arena. Natatakpan ng nakakatakot na balabal ng kuryente, malamig na sinabi ni Thorold. Dapat kang makaramdam ng karangalan na mamatay sa mga kamay ng aking espesyal na pamamaraan. Nang matapos niya ang kanyang mga salita, inutusan ni Thorold ang kulog sa loob ng vortex upang bumuo ng 12-dosenang metro. Na halos mabingi ang mga nanunood ay narinig kaagad, at dinilaan ni Severin ang kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang paparating na pagsalakay ng mga sibat na iyon. Hinawakan niya ang kanyang espada, at isang putok ng espada ang lumitaw sa kanyang paligid. Rose Petal Rain. Ang Katanji tanging, parang talulot na kumikinang na ginawa ng kanyang espada ay lumundag patungo sa mga sibat ng kulog sa mabilis na bilis. Ang sagupaan ay nagresulta sa isang matunog at nakakatakot na pagsabog, kung saan ang mga talulot ni Severin ay nagbawas ng mga sibat sa mga fragment ng espiritual na enerhiya. Ipinakita ng Rose Petal Rain ang tunay nitong kapangyarihan habang binasag ng mga talulot ang 12-dosenang mga sibat ni Thorold. Ang mga talulot ay nagpatuloy sa kanilang kurso patungo sa Thorold. Kasunod ng mga spark na ginawa mula sa mga pagsabog. Nanghina ang mga mata ni Thorold nang maramdaman niya ang nalalapit na kapahamakan. Bilang isang level 9 Royal Saint, nakasanayan niya ang walang kahirap-hirap na pagpapadala ng mga same-level practitioner, at kahit na ang level 1 Supreme Saints ay nagbigay ng kaunting kahirapan sa kanya. Sa kasamaang palad, si Severin ay puno ng isang mapanganib na aura na hindi pa niya nakatagpo noon. Ang paparating na bagyo ng mga pinong petals ay nag-iwan kay Thorold na walang oras upang bumuo ng isang contingency plan. Naitaas na lamang niya ang kanyang kamay at utusan ang mga kulog sa kanyang paligid na bumubulusok. Ang hangin sa paligid niya ay pinalakas ng isang bagyo, at ang Thunderbolt Vortex ay sumabog na may napakalakas na kapangyarihan. Isang nakakabinging tunog ng kulog ang narinig, at ang malaserpienteng agos ng kuryente ay mabilis na bumalot sa katawan ni Thorold. Nakagawa siya ng baluti mula sa kidlat. Isang matunog na pagsabog ang umalangaw habang ang sword energy ni Severin ay bumangga sa electric armor. Isang marahas na shockwave ang pinakawalan, na nagbuhos ng liwanag sa buong arena. Nakabalot pa rin sa electric armor, namutla ang mukha ni Thorold habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Severin. Ang pamamaraan ni Severin ay tumagos sa isang pamamaraan na itinuturing na hindi malalampasan ng karamihan sa mga ordinaryong level 9 Royal Saint. Bagamat nagawang protektahan ni Thorold ang kanyang sarili gamit ang baluti, ang epekto sa kanyang dibdib ay parang pinagsama-samang bigat ng ilang bundok. Patay na sana siya kung hindi niya maipakita ang baluti sa tamang panahon. Ang pag-atake ni Severin ay nasugatan siya, at umagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Buhay pa siya. Gulat na bulong ni Severin sa sarili. Ito ay dumating bilang isang sorpresa sa kanya na maaaring makaligtas si Thorold sa diskarteng iyon. Ang Rose Petal Rain ay ang kanyang trump card, pagkatapos ng lahat. Nahaharap sa normal na level 9 Royal Saints, hindi kailangan ang Rose Petal Rain, at magagamit lang niya ang True Sun Fist para tapusin ang kanilang buhay nang hindi man lang kailangang lumipat sa kanyang pwesto. Maaaring mangailangan ng ilang mas malalakas na mga kalaban ang kanyang espada, ngunit hindi sa lawak na kailangan nito ang Rose Petal Rain. Dahil sa pagkamangha sa kakayahan ni Thorold na mabuhay, hinigpitan ni Severin ang kanyang hawak sa kanyang espada at sinubukang matukoy ang mga kahinaan ni Thorold. Samantala, naramdaman ni Thorold ang paglabas ng adrenaline nang maalala niya ang nangyari. Mapatla ang kanyang mukha,
at may mga bakas ng dugo na tumutulo mula sa kanyang bibig. Hindi nagtagal ay nagsimulang bumalot sa kanya ang takot at sindik, at nagtanong siya. Anong klaseng teknik yan? Hindi sumagot si Severin at tumakbo pasulong, nag-iwan lamang ng after-image sa kinatatayuan niya kanina. Natakpan ng kanyang sword energy ang kalangitan habang walang tigil niyang inatake si Thorold. Bilang tugon, itinaas ni Thorold ang kanyang mga kamay at nakabuo ng ilang patong ng proteksyong espiritual na mga kalasag sa enerhiya. Ang malaking shockwave, isang byproduct ng sword energy na sumasalubong sa kanyang shield, ay nagpadala ng mga fragment na nakakalat sa buong ring. Napabuntong hininga ang mga manunood habang pinasaksihan nila si Severin na nangingibabaw sa labanan laban kay Thorold. Hindi ka panipaniwala. Hindi ako nakakakita ng mga bagay, di ba? Natalo ba si Thorold laban kay Severin? Sigurado akong hindi pa ganap na nailalabas ni Thorold ang kanyang mga kakayahan. Siya ay isang kababalaghan ng Dayform sect, kung tutuusin. Hintayin natin kung ano ang mangyayari. Sa gitna ng mga talakayan ng karamihan, natagpuan ni Thorold ang kanyang sarili sa ilalim ng walang humpay na pag-atake. Ang pressure ay mabilis na nagiging sobra para sa kanya. Hindi ko nahahayaang magpatuloy ito. Naisip niya, kailangan kong maging mas mapamilit. Pagkatapos noon, sumigaw siya. Mamatay. Ang espiritual na enerhiya ay bumalot sa kanyang buong katawan, at ang unti-unting lumiliit na Thunderbolt Vortex ay nagsimulang pumutok sa sandaling muli ang mga dumadagandong na kulog ay lumitaw sa kanyang paligid sa kanyang pagsuwi at napunit sa hangin. Ang epekto ay umikot sa isang masa ng espiritual na enerhiya na dumurog sa sword energy na umaatake sa kanya. Nang makuha ang pagkakataong gumawa ng counterattack, ibinuka ni Thorold ang kanyang bibig na parang masugid na ahas at hinigop ang lahat ng kulog sa kanyang katawan. Ang desolated thundercloud ay nawala, na nagbigay daan sa isang markadong pagtaas sa espiritual na enerhiya ni Thorold. Gumamit si Thorold ng isang lihim na pamamaraan upang itaas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa kanyang mga pupil na kumikinang na parang kidlat. Dinilaan ni Thorold ang dugo mula sa kanyang mga labi at itinuro ang isang mabangis na ngiti kay Severin. Oras na para mamatay ka. Sigaw niya sabay takbo papunta kay Severin. Ang pagbabago-bago na ginawa ng kanyang aura bilang isang level 9 Royal Saint ay nagpakawala ng nakakatakot na alon ng enerhiya, na nabasag ang kalasag na nagpapanatili ng balanse sa labas ng arena. Pansamantalang natigilan si Ferland sa biglaang pag-unlad, dahil ang kalasag ay hindi kapani-paniwalang mahalaga upang maiwasang masaktan ang mga manunood. Sa kabutihang palad, agad siyang nawalan ng malay at agad na muling inilagay ang kalasag upang matiyak na ligtas ang lahat. Ang muntik ng pagbagsak ng kalasag ay nagdulot ng takot sa maraming mga manunood. Ito ba ang tunay na lakas ni Thorold? Maging ang kalasag na ipinakalat ng isang Supreme Saint mula sa Grundy Uno sect ay gumuho sa ilalim ng presyon. Nasa panganib ang buhay ni Severin. Oo, halos tiyak na matatalo si Severin. Ang Thunderbolt Constitution ni Thorold ay napakabigat sa simula, at tila lumalakas siya habang tumatagal ang laban. Naging balisa si Rory nang makita niya ang napakalaking aura ni Thorold na bumabasag sa kalasag ng arena. Bagamat kamakailan lamang ay nagkaroon siya ng kooperasyon kay Severin, ang kapalaran ng Chortos ay bumuti para sa mas mahusay sa maikling panahon na iyon. Bilang isang maliit na pangalawang baitang pamilya na ipinagmamalaki ang isang antas lamang ng 6 na Royal Saint, lahat ay salamat kay Severin na ang pamilya ay gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa Nonto City at nagawang iugnay ang kanilang mga sarili sa mas kilalang mga pamilya. Kung wala si Severin, ang Chortos ay malamang na mananatiling isang hindi kilalang second-tier na pamilya. Ayaw ni Rory na makitang matalo si Severin, lalong hindi mamatay sa kamay ni Thorold, ngunit ang napakapangit na aura na ginawa ni Thorold ay tila nagmumungkahi ng isang malungkot na kinalabasan. Natural lang kay Rory na mag-alala para kay Severin. Si Woolrich at ang iba pang grupo ay nagsusuot ng isang solemne na ekspresyon, habang si Diane at ang iba pang mga babae ay puno ng pag-aalala para kay Severin. Sa loob ng arena, umiling-iling si Severin habang tinitingnan ang walang habas na sumbong ni Thorold. Ikaw ang humihingi nito. Gamit ang True Sun Fist at ang Gigantic Hand Crusher, nagtagumpay siya pagdating sa malapit na labanan.
Umasa si Thorold sa desolated thundercloud at naglunsad ng mga pag-atake gamit ang thunderbolts. Ang mga pag-ataking iyon ay medyo mahirap para kay Severin na hawakan dahil hindi kasama sa kanyang arsenal ang mga diskarte na maaaring mas mahusay sa halip. Itinaas ni Severin ang kanyang espada habang sumusulong si Thorold, na muling nagpakawalan ng rose petal rain. Kasabay nito, sumulpat siya tulad ng isang tigre at ginamit ang kanyang mga kamao upang lumikha ng isang makinang na selyo na kahawig ng maliwanag na araw. Ang kasunod na suntok ay nanag kay Thorold, na napagtanto na ang kanyang paghatol ay napinsala ng kanyang labis na galit. Bawat suntok na pinapalitan ni Thorold kay Severin ay lalong nakaramdam ng pagkagulat. Ang lakas ni Severin ay nalampasan ang lahat ng kanyang inaasahan. Ang desperasyon ni Thorold ay patuloy na tumindi nang maramdaman niya ang kanyang humihinang espiritual na kapangyarihan. Napaungol siya sa desperasyon. Mamatay. Napangisi si Severin sa kawalan ng pag-asa ni Thorold. Ang pakikibaka ay walang saysay. Pagkatapos ay sinamantala niya ang isang pagkakataon na lumikha ng isang parang palad na print sa kalagitnaan ng hangin at hinampas ito ni Thorold. Napakalakas ng impact kaya nasugatan si Thorold sa kanyang mga laman loob. Nabali ang kanyang tadyang, at may kapansin-pansing dent sa kanyang dibdib. Sa sumunod na segundo, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig habang siya ay pinalipad palabas ng arena. Pagkalapag sa lupa, nahimatay si Thorold at walang lakas para ipagpatuloy ang laban. Nanlaki ang mga mata ni Kiyo nang makita niyang si Thorold ay nawalan ng malay, malubhang nasugatan, at natumba sa arena. Hindi niya akalain na si Thorold ay magdaranas ng pagkatalo, lalo na sa hindi ganoon kabilis. Sa kabila ng gulo na namumuo sa kanyang puso, kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang mga tungkulin bilang organizer ng torneo at bumangon upang ipahayag ang mga resulta. Ang nanalo ay si Severin. Nabalot ng hindi inaasahang katahimikan ang venue. Ang pagkabigla ng masaksihan ang pagkatalo ng isang kilalang henyo tulad ni Thorold ay umalangaw-ngaw sa mga manunood. Hindi man lang nagtagal ang laban. Ang mga hingal ng hindi makapaniwala ay sumabog mula sa karamihan, at maraming tao ang nakamasid lamang sa nakatulala na katahimikan. Natalo si Thorold. Pero paano? Isa siyang panloob na disipulo ng Dayform Sect, at mayroon din siyang Thunderbolt Constitution. Natalo ni Severin si Thorold sa wala pang 10 galaw. Gaano siya kalakas? Kailan nagpakita ang isang makapangyarihang individual sa ating lungsod? Ang nag-aalalang ekspresyon ni Rory at ng iba pang Chortos ay nagbago na sa pagkataranta. Nang makita ang dating mayabang, si Thorold na hinihila palabas ng entablado na parang sirang sako ay iniwan ang lahat na nakangangaang bibig. Sa loob ng waiting area, biglang tumayo si Jangar matapos marinig ang bagong balita ng pagkatalo ni Thorold. Isang halo-halong emosyon ang bumungad sa kanyang mukha, at nanatili siyang walang imak habang nasaksihan ang pinsalang kalagayan ni Thorold. Tinitigan niya si Severin na nakatayo sa gitna ng arena at huminga ng malalim pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ang mga mata ni Severin ay nagtataglay ng nakakatakot na aura, pati na rin ang isang matatag na pagpapasya. Maging ang desolated thundercloud ay hindi sapat para talunin ka ni Thorold. Ang iyong lakas ay lumampas sa inaasahan ng lahat, Severin. Bulong ni Jangar sa kanyang sarili habang nakatingin kay Severin. Alam ni Jangar kung gaano kalakas si Thorold dahil pareho silang itinuturing na dalawang henyo ng Nunto City. Si Thorold, bilang isang inner disciple ng Dayform Sect kasama ang Thunderbolt Constitution, ay may kahangahangang record sa pagtalo sa isang level 1 Supreme Saint kahit na isa lamang siyang level 9 Royal Saint. Gayunpaman, napatunayang hindi matatalo si Severin laban sa kanya, na labis na ikinamanghan ni Jangar. Huminga ng malalim si Jangar. Pareho sila ng layunin ni Thorold, na makuha ang unang pwesto sa torneo. Ang ranggo ay magbibigay sa kanya ng 4 na pwesto upang makapasok sa sagradong lawa, kaya naman mapapamunuan niya ang ilan sa kanyang mga miyembro ng pamilya na magsanay doon at makakuha ng tagumpay. Sa una ay itinuturing niya si Thorold bilang kanyang pangunahing kakompetensya, ngunit agad niyang napagtanto na si Severin ay isang maitim na kabayo na humahadlang sa kanyang daan. Base sa pagganap ni Severin, tiyak na si Severin ay naghahangad din ng unang pwesto. Napabuntong hininga si Jangar at binawi ang tingin.
Ang espesyalidad ko ay swordsmanship. Mahigit isang dekada na akong nagsasanay, at nahawakan ko na ang tunay na sword wheel. Pinuri ng mga elder ng sekta ang aking potensyal na maging Supreme Saint sa hinaharap, at gagamitin kita bilang stepping stone para makamit ang tagumpay. Nang kumalma ang sarili, ang katawan ni Jangar ay umalangaw sa kanyang determinasyon na parang espada. Samantala, tumayo si Severin sa entablado pagkatapos makipaglaban kay Thorold at naramdaman ang isang matinding titig na nakatutok sa kanya. Tila ito ay isang titig na nagmumula sa isang kalooban na lumaban. Nagtataglay ng kapansin-pansing pangunawa bilang isang level 9 Royal Saint, mabilis na tinukoy ni Severin ang pinagmulan ng tingin bilang si Jangar, na nakaupo kasama ng mga Listholt. Tumingin si Severin kay Jangar at napagtanto na ang huli ay kahawig ng isang saplot na espada, si Swordwheel ay tila umalangaw sa loob niya, at kinilala ito ni Severin bago tumango ng maingat sa direksyon ni Jangar. Alam niya na ang kanyang tagumpay laban kay Thorold ay malamang na nakaakit ng atensyon ni Jangar. Habang binawi ni Severin ang kanyang tingin, bumulong siya sa sarili. Siguro isa kang swordsman prodigy. Medyo curious akong malaman kung gaano kakalakas. Si Severin ay nakatagpo ng maraming kababalaghan sa kanyang paglalakbay sa pagkamit. Halimbawa, si Frederick ng Horizon Sect ay naging isang Royal Saint sa murang edad, ngunit si Wulrich, ang pinakamalakas sa Sky Blue Sect, ay isang level 8 Royal Saint lamang. Sa huli, si Frederick ay nagtutulak ng mga dices pagkatapos mamatay sa mga kamay ni Severin. Umiling si Severin at umalis sa arena para bumalik sa waiting area ng Chortos. Sa kanyang pagbabalik, ang kanyang mga asawa ay nag-aalala sa kanya. Pinunasan ni Gilda ng panyo ang noo ni Severin at nagtanong, "Nasugatan ka ba?" Uminom si Dayan ng 5th grade high rank pill mula sa kanyang spotile ring at ibinigay ito kay Severin para maibalik niya ang kanyang espiritual na enerhiya. Kainin mo ito. Ang iyong espiritual na enerhiya ay nangangailangan ng ilang muling pagdadagdag. Si Sheila at Sofia ay bawat isa ay abala sa pag-check kung hindi nasaktan si Severin. Ang kanilang nag-aalalang reaksyon ay nagudyok sa kanya upang bigyan sila ng katiyakan sa pamamagitan ng isang matangkad na ngiti. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Okay lang ako. Hindi ako nasaktan." Nakahinga ng maluwag ang mga babae nang malaman na hindi siya nasaktan. Sa kabilang banda, pinaghalong paghanga, pagkagulat, pagkabigla, at pagkasabik si Rory ng Chortos kay Severin. Nang unang ihayag ni Severin ang kanyang sarili bilang isang level 9 Royal Saint, nagpahayag sila ng pagkabigla at pagkagulat sa kanyang tunay na tagumpay. Bagamat unti-unti silang nasanay sa lakas ni Severin matapos makita ang kanyang mga ipinakita, nagulat pa rin sila nang talunin ni Severin si Thorold. Kung tutuusin, wala sa kanila ang umasa na mas malakas si Severin kaysa kay Thorold. Kitang-kita sa ekspresyon ni Rory ang gulat at saya habang naghahain ng mainit na tsaa kay Severin. Pagkatapos ay gumamit siya ng ilang telekinesis para humila ng upuan kay Severin at inanyayahan siyang maupo. "Mangyaring maupo ka muna at uminom ng tsaa." Magalang na sabi ni Rory kay Severin. "Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito para sa akin." Nakangiting sabi ni Severin. Kinuha niya ang tsaa at umupo sa upuan, tahimik na pinanumbalik ang kanyang espiritual na enerhiya habang pinagmamasdan ang nagaganap na paligsahan. Habang nagbubukas ang mga sumunod na round, lumakas ang tindi ng kompetisyon. Si Wulrich at ang mga elder ay tinawag sa arena para sa kani-kanilang mga laban, kung saan nakuha nila ang tagumpay pagkatapos ipakita ang kanilang matunog na lakas. Inaasahan na ni Severin na asenso sila, dahil ang kanilang pagiging veterano noong panahon nila sa Sky Blue Sect ay nagpapatunay sa kanilang mga talento. Kahit na maaaring mahirapan silang lampasan ang kanilang antas at talunin ang isang mas malakas na kalaban, gayunpaman maaari silang manalo laban sa mga nasa parehong antas. Tinapos ni Jangar ang huling pag-ikot ng mga laban na may napakalaking tagumpay laban sa kanyang kalaban, at natapos ang ikalawang round ng torneo. Nang matapos ang ikalawang round, tumayo si Kiyo at inihayag ang listahan ng mga taong kwalipikado. Kasama sa mga individual na sumulong mula sa round na iyon ang 7 kalahok mula sa panig ni Severin, gayon din ang 2 iba pa mula sa Listholtz. Si Jangar,
at ang Great Elder, si Jermaine. Sa kung ano ang maaaring bigyang kahulugan bilang isang stroke ng malas, ang guards ay nabigo upang masecure ang huling natitirang pwesto, na napunta sa Honorary Elder. Kasunod ng anunsyo na ang grupo ni Severin ay sumulong, ang mga tao ay sumabog sa isang animated na talakayan. Paano naging napakaswerte ng mga Chortos? 7 sa kanilang 11 kalahok ang nag-qualify sa final round. Narinig ko na si Woolrich at ang iba pa ay lahat ng pinakamalapit na kaibigan ni Severin. Saan ba sila nanggaling? Nakakabaliw ang lakas nila. Nakakuha sila ng 7 pwesto kahit katatapos lang ng second round. Hindi ba makakakuha ng 11 pwesto ang Chortos sa Sagradong Lawa kapag nasungkit ni Severin ang unang pwesto? Maaaring malakas si Severin, ngunit wala pa ring garantiya na siya ang makakakuha ng unang lugar. Kailangan pa niyang dumaan kay Jangar, at hindi pa sila nagkakaroon ng pagkakataong magkaharap. Sa gitna ng iba't ibang reaksyon sa venue, ang balita tungkol sa matagumpay na pagsulong ng grupo ni Severin ay nagpainggit sa kanilang swerte. Ang iba ay umaasa sa pag-unlad ni Severin, ngunit ang ilan ay nag-alis ng kanyang mga pagkakataon. Gayunpaman, ang mga talakayang iyon ay walang kinalaman sa kung ano ang nakalaan para sa kanila sa ikatlong round ng paligsahan. Ang ikatlong round ay naiiba sa nakaraang round dahil ito ay naglalayong matukoy ang nangungunang 3 posisyon. Ang 10 individual na nakapasa sa ikalawang round ay mayroon ng akses sa Sagradong Lawa, ngunit ang first place finisher ay makakakuha ng 4 na pwesto, at ang second place finisher ay nakakuha ng 3. Ang kompetisyon kaya naging mas matindi sa paggalang sa mga pinagnanasaang posisyon. Si Severin, na nakalkula na ang kanyang grupo ay may 7 lugar sa bag, tinalakay ang isang naaangkop na diskarte kay Woolrich. 13 pwesto ang kinailangan. 12 para sa grupo ni Severin, at isa na sinang-ayunan ni Severin na ibigay sa mga Chortos. Sabi ni Woolrich, mayroon tayong 7 pwesto ngayon, kaya 6 na lang ang natitira. Dapat mong tunguhin ang unang lugar, habang ginagawa namin ang aming makakaya upang makakuha ng pangalawa at pangatlo. Magandang plano. Sumang-ayon kaagad si Severin. Kumpiyansa siya na kakayanin ni Woolrich at ng iba pang grupo ang sitwasyon. Sa ibabaw ng viewing platform, tumahimik si Kiyo bago ipahayag ang pagsisimula ng ikatlong round. Habang ang mga kalahok ay gumuhit ng palabunutan, ang Liskholtz bad luck streak ay tila nagsimula habang ang Jermaine ay gumuhit kay Severin. Samantala, hinarap ni Jangar ang isang honorary elder mula sa mansyon ng mayor. Ang natitirang mga matchup ay nasa pagitan ni Woolrich at ng iba pang matatanda. Dapat nasa panig natin ang kapalaran, Severin. Sinabi ni Woolrich, na ikinatuwa ni Severin. Sa pagsisimula ng paligsahan, ang mga laban ni Woolrich ay nagbukas na parang komedya, na may isang kalaban na sumuko ng walang laban. Dahil sa medyo scripted na katangian ng kanilang matchup, naiinggit ang maraming manunood. Samantala, ang mga Liskholt, partikular si Jangar, ay nadismaya sa kinalabasan ng pagpapares. Si Jangar ay naglagay ng napakalaking pagsisikap upang matiyak na hindi bababa sa 2 tao mula sa Liskholt ang sumulong sa ikatlong round. Sa kasamaang palad, ang mga pwesto na kanilang iginuhit ay pabor sa grupo ni Severin. Si Severin ay nakatakdang harapin si Jermaine sa dapat ay tiyak na panalo para kay Severin. Kung tutuusin, napatunayan na ni Severin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkatalo kay Thorold. Sa kabaligtaran, natagpuan ni Jangar ang kanyang sarili laban sa isang honorary elder mula sa mansyon ng alkalde, na tiyak niyang mananalo laban. Sa madaling salita, parang outsider si Jangar sa isang kompetisyon kung saan ang siguradong nanalo ay ang grupo ni Severin. Galit na galit siya, dahil tila walang saysay na ipagpatuloy ang mga laban. Sa kasamaang palad, kailangan pa niyang sumunod sa pamamaraan at harapin ang kanyang kalaban. Alam ng honorary elder mula sa mansyon ng alkalde kung ano ang darating at pumayag, na wala nang dapat ipaglaban pagkatapos na makakuha ng isang pwesto. Ganoon din ang ginawa ng kalaban ni Severin. Gayunpaman, habang naghahanda si Severin na umalis, hindi inaasahang hinamon siya ni Jangar. Huwag na tayong mag-abala sa pag-ikot ng tawag. Karamihan sa mga contestant dito ay grupo mo. Hayaan mong makipagkumpetensya tayo sa isa't isa,
Ikaw at ako. Winner ang unang pwesto. Matapang ka ba para tanggapin ko ang hamon? Ngumisi si Severin. Bakit hindi ako magiging? Sinikap ni Jangar na pabilisin ang kompetisyon sa pamamagitan ng direktang paghamon kay Severin para sa nangungunang pwesto, isang mungkahi na inaasahan din ni Severin na magmungkahi. Ang mga manonood, na narinig ang palitan, ay nagbuzz sa pananabik. Narinig mo ba? Pumayag si Severin. Sino ang mananalo sa earth-shaking match na ito? Si Jangar ay tila isang hiwa sa itaas ng Severin. Siya ang kababalaghan ng Pure Void Sect, kung tutuusin. Hindi mo ba narinig ang tungkol sa kanyang kamangha-manghang gawa ng pagpatay sa halos 10 level 9 Royal Saint? Kahit na ang isang Supreme Saint na kakagawa lang ng isang pambihirang tagumpay ay magdadalawang isip na labanan siya. Hihihi. Magaling siyang magsalita, pero sa tingin ko mas malakas si Severin. Halimbawa na lang si Thorold. Ito ay 50-50, sa palagay ko. Maaari itong pumunta sa alinmang paraan. Ang kakayahan ni Jangar ay higit sa mga kapantay niya, at ang mga eskrimador ay lahat ay mas malakas kaysa sa karamihan ng iba pang mga uri ng mga mandirigma. Dapat din nating tandaan na si Severin ay sapat na malakas upang talunin ang mga katulad na ka-level na tao nang hindi pinagpapawisan. Nagsimula ang mga debate tungkol sa kung sino ang magwawagi sa inaasahang pagtatalo sa pagitan nina Severin at Jangar, at habang iba-iba ang mga opinyon, sumang-ayon ang lahat na ito ay magiging isang kapana-panabik na laban. Nang matanggap ang pahintulot ni Severin, lumingon si Jangar kina Kyo at Furland sa viewing platform. Panoorin ni Furland ang paligsahan. Nagtataka si Furland na malaman kung si Severin o Jangar ay magiging mas malakas, ngunit sa kaibuturan, siya ay nakakuha ng isang napakakanais-nais na impresyon kay Severin at nag-uugat para sa tagumpay ni Severin. Hinaplos ni Furland ang kanyang balbas at matamang sinulyapan si Severin sa arena. Bumantong hininga siya. Kung manalo ka, gagawin ko ang lahat ng kailangan mong dalhin ka sa Grande Uno Sect. Si Severin ay ganap na nakakalimutan sa mga intensyon ni Furland, ngunit siya ay nakatayo sa arena na may kalmadong ekspresyon. Ang salubing iyon ay nagpasigla lamang sa galit ni Jangar, at inilabas niya ang kanyang espada bago nagpakawala ng isang kahanga-hangang pagpapakita ng lakas ng espada na nagpang-inag sa mga manunood sa takot. Kinailangan ng mga eskrimador na italaga ang kanilang sarili sa espada, at dinala ito ni Jangar sa napakataas na taas sa pamamagitan ng pagsasanay ng kanyang lakas ng espada at pag-unawa sa sword wheel mula sa araw na nagsimula siyang matuto kung paano humawak ng espada. Iyon ang tunay na dedikasyon ng isang eskrimador. Nanatiling nakatutok si Jangar habang nakatingin kay Severin. Ang aking espada ay maaaring humiwa sa mga bundok at hatiin ang mga dagat. Sigurado ka bang tatanggapin mo ang aking hamon? Inilabas ni Severin ang kanyang sword wheel at tumugon sa parehong ayos na paraan. Oo naman.